Welcome sa isang special na episode ng Pilipinong Kristiyano Podcast. Ito ay isang podcast na tumatalakay sa iba't ibang usapin at paksa tungkol sa Diyos, tao at Biblia. Kasama niyo pa rin ako si Sam. At ako naman si Phil. At ngayon ay tatalakayin natin, Phil, itong mga bagay na o mga verses sa Bible na madalas ay naabuso, namamali ng gamit at nawawala sa konteksto. Minsan ginagamit sa mga pansariling kapakanan, minsan ginagamit ng hindi nalalaman, hindi namamalayan. Mali pala yung pagkakagamit. At sa ganung paraan nga, naaabuso natin yung salita ng Panginoon. Totoo. At alam mo Sam, may mga makakasama tayo ngayon para tulungan tayo na bigyang linaw kung paano ba magagamit ng tama o kung paano maunawaan ng tama ang bawat talata na ating pag-uusapan ngayon sa podcast na ito. Sige, huwag natin patagalin. Kasama natin, live na live and alive mula sa Quezon City, si Sir J. Hello, listeners. Hello, Joshua and Sam, Mark and Jim. It's nice to have you here. Salamat sa pag-invite. Salamat, Sir J, sa pag-invite sa amin. And buhay na buhay mula sa Valenzuela City. Let's welcome si Kuya Jim. Hi, magandang araw sa ating lahat. At mula sa Parañaque, si Mark. Magandang gabi sa inyong lahat, mga kapatid. Sila tutulong sa atin, Phil, na pag-usapan ito mga topic na to. At ang unang pag-uusapan natin na talata sa Biblia ay ang isa sa mga napaka-pamilyar. Siguro, napakarami sa ating mga nakikinig ngayon ay life verse ito. Ito yung verse na kanilang hinuhugot kapag sila may problema, kapag sila ay pinanghihinaan ng loob, kapag pangit yung nangyayari sa kanilang buhay. Ito yung hinuhugot. Para itong alas. Pag walang-wala ka na, ito yung bubunutin mo. Para mabigyan ka ng kagaanan ng loob. At pampalubag loob, no? Totoo. At ito nga ay walang iba kundi makikita natin sa aklat ng Jeremias, chapter 29, verse 11. Ano nga sabi doon, Phil? Sige, hayaan mong basahin ko sa Tagalog Contemporary Bible. Sabi dito, alam ko kung paano ko tutuparin ang mga plano ko para sa kabutihan nyo at hindi sa kasamaan nyo. At plano para bigyan kayo ng pag-asa na magkaroon kayo ng mabuting kinabukasan. Diba? Sarap pakinggan. Sarap pakinggan, oo. Kapag di natin alam yung konteksto nito, napakasarap pakinggan. Pero tanungin natin nga si Mark. Mark, paano nga ba ito naabuso? Marami akong nakikita sa Facebook o sa TV na palagi yung binabanggit yung verse na yan. Kahit sinong tao, no? Kahit anong katayuan niya sa buhay, mayaman na hirap, or religious or hindi. Familiar yung verse na yan. I think this is sa pinakasikat na verse ng Bible dahil sa napakaganda niyang pakinggan. Merong plano ang Diyos sa atin na maganda para sa ating kabubuti. Sa English, to prosper us, no, not to harm us. So I think na-abuse to, lalo na kapag napunta tayo sa may hirap na sitwasyon at kapag wala na tayong maipaliwanag, pag naubusan na tayo ng pagpapaliwanag sa ating kalagayan, bakit ba ganito, yun na lang yung naiisip natin. Merong plano ang Diyos to prosper us, not to harm us. So, nakikita natin yung verse na yun sa pamamagitan ng ating sitwasyon sa buhay. No? Parang yun yung pang-interpret natin sa verse na yun, what we are currently experiencing. Ano yung na-experience natin? So kung tayo ay nasa down moments ng ating buhay, yun, hindi siguro ako sasaktan ng Diyos. No? Sabi din sa Bible, ipoprosper niya ako. So na-abuse yung verse na yun without really knowing ano ba yung ibig sabihin ng verse na yun. Naalala ko nung graduation natin na siguro kung susumahin natin, isa sa kada 4 na graduating student ay ito ang life verse na sinabi sa harapan. Kaya ganun kapopular ang talatang ito, Jeremiah 29:11. At I believe hindi lang sa Bible school na ating pinanggalingan, kundi kung magkakaroon tayo ng survey sa mga simbahan,
ay makikita natin na isa talaga ito sa mga pinaka kumbaga sa pinakapalasak o pinaka madalas na ginagamit o ikinukwintas ng mga mananampalataya para maging palamuti sa kanilang Para maging buhay agimat. Kristiyano. Oo, para maging agimat. Mas maganda yun. Ikaw ba, Sir Jay, meron kang nakakatawang kwento sa verse na to? Or memorable na kwento? Memorable kasi as a child, parang lagi ko siyang naririnig at parating sinasabi ng iba-ibang nagka-testimony tuwing nakakaranas sila ng problema. And somehow, yung sitwasyon naman dito problema. Pero yun nga lang, parang mas malalim pa yung makukuha natin verse na to. Pag nakita natin yung kung bakit siya sinabi, kung sino nagsabi. Ayan, dahil nabanggit mo yan, Sir Jay. Alamin nga natin, para kanino ba ito sinabi? Bakit siya sinabi? Hanggang saan yung lalim ng talata na to? Sa English, medyo vague siya eh. Kasi sa English, for I know the plans I have for you. Mm-mm. So parang plural, Pero maganda yung pagkabasa kanina ni Phil eh. Parang sa inyo, kumbaga. So hindi to dapat i-personalize na verse. Pero something na sinabi sa isang community. And I believe may masasabi sa ibang guest natin tungkol sa community na to. Mm-mm. Ayan, thank you, Sir, sa na-share mo. Ibig sabihin, hindi pala ito mensahe para sa isang individual. Tama ba? Oo. Ayan. So, merong specific na community na mayroong specific na sitwasyon kung para kanino yung talata na ito. Ayan. Salamat. Tama yan, no? Ito ay sinabi sa isang community. At yung community na yun ay walang iba kundi ang bayan ng Israel. No? Ang bayan na pinili ng Diyos una sa lahat ng bayan sa buong mundo. Yung bayan na sininggle out ng Panginoon, pinili niya para maging kanyang katipan. At kung bayan ng Israel na to ay nasa mababang lugar ng kanyang buhay dahil bilang bayan sila ay nasa exile. Di ba Tagalog? Parang sa panahon natin ngayon, Tinatapon. Yun, tinatapon. Tinapon sa ibang lugar. Pagkakatapon. Or pagpapatapon. At wala kang choice kundi mag-stay doon. So ang kalagayan ng bayang Israel ay nasa exile o sila ay mga hinuli or captive ng mga dayuhan na Babylonia. No? So napakalaking bagay sa isang bayan ng Israel ang manatili sa kanilang lupain dahil ang kanilang lupa ay nakatali sa kanilang identity bilang bayan, no? Israel. So dahil nga yung promised land or yung Kanaan na pinangako sa kanila ng Panginoon, halos part yun ng kanilang identity as Israel. So napakalaking horror or napakatakot-takot na kalalagayan kapag ang Israel ay pinaalis or inaprut, binuwag mula sa kanilang lupain na ipinangako sa kanila ng Panginoon. At ito yung first time na makakaranas sila ng exile. Although hindi ito yung unang beses na sila ay naalipin, ngunit ito yung unang beses na sila ay meron ng sariling lupa at merong identity na bayan at pinaalis. So ito ay nakakatakot sa bawat isang Israelita. At maraming nagtatanong sa Diyos na bakit ganito ang nararanasan ng bayang Israel, Lord? Akala ba namin ganito ang plano mo sa amin? Akala ba namin tulad ng pangako mo kay Abraham, pagpapalain mo kami, paparamihin mo kami. Pero bakit ganito parang nananaig ang ibang bansa sa amin? Wala kami sa sarili naming lupa. Wala kami sa templo namin. Hindi kami makapag-worship. No? So yun yung mga questions na nasa isipan ng mga Israelita. Isa ito sa darkest moment ng Israel. Siguro pwede natin itong maihalin tulad sa COVID natin ngayon. Gusto natin makapagsama-sama personally, pero hinahadlangan tayo magkita-kita. So parang gano'n. May desire sila na
magsama-sama, kasama ng community identity nila, yung worship nila sa Panginoon. So yun yung mga questions nila. At sa context nitong Jeremiah 29, merong false prophet. Yan. O Jim, baka gusto mo pakilala yung false prophet na yan. Tama yun, maganda yung mga puntos na binigay ni Mark, yung background or context na ito ay, or ang pinanggalingan ng sitwasyon nila ay yung pagkakabunot or pagkaka-uproot ni Yahweh sa kanilang lupain. Pero maganda na ma-establish natin, mailatag natin ng maayos kung bakit nga ba sila pinahintulutan ng Diyos na dumaan sa ganong klaseng, sabihin na nating trahedya or suliranin. Makikita natin sa istorya ng bansang Israel na ito ay masabi natin na up and down or paikot-ikot na or cycle na nangyayari sa buhay ng Israel na sila ay magkakasala at sila ay papanumbalikin ng Diyos, sila ay parurusahan, sila ay magsisisi at sila ay ililigtas ng Diyos. At babalik na naman sa cycle na yon na sila ay muling magkakasala and on and on and on. Kaya nga umabot sa punto na itong bansang Israel ay nahati sa dalawang kaharian. Ang bansang Israel sa hilaga at sa timog ay ang Juda. At itong specifically, itong community na tinutukoy ni Sir J ay yung bansang Juda na kung saan napuno na ang Diyos dahil sa kanilang idolatry at maging sa kanilang pag-aasawa sa mga ibang lahi at marami pang patong-patong na kasalanan na puno na ang Diyos to the point na sila ay kailangan ng parusahan pang sila ay magtanda, magsisi at manumbalik sa Kanya. Kaya yun yung sitwasyon na kinaharap or kailangang kaharapin ng bansang Juda. Kaya sila ay ipinatapon sa Babylonia. Tama yun, Jim, no, maganda na nalinaw mo na yung Juda ay dahil sa kanilang pagsuway sa Panginoon, yun ang pinahintulot sa kanila ng Diyos. Sa pamamagitan ng Babylonia ay parusahan sila. So sa kondisyon ng pagpaparusa sa kanila ng Panginoon, bilang bayan ng Panginoon, bayang pinili ng Diyos, kung ikaw ay kasalukuyang pinaparusahan, mapapatanong kayo, iiwanan ba kami ng Diyos? Paano na yung plano ng Diyos sa amin, bayan ng Juda? No? Paano na yung plano ng Diyos para sa aming mga anak? Akala ba namin pagpapalain na kami? So yun yung mga katanungan. Kakalimutan na ba kami ng Diyos? Tuloy na ba kaming pupuksain? Tapos, merong false prophet o merong bulaang propeta na sinubukang i-comfort or palubagin ng loob ng mga Israelita. Yun sa pangalan niya ay si Hananiah. No? So sabi niya, sa loob ng 2 taon ay pababalikin na ang Israel mula sa pagkaalipin sa Babylonia at sila ay makakauwi na. So para sa isang Israelita, yun ay good news. Yun ang pinaka-best na pwede niyang marinig. Makarinig na sinabi ng Diyos, pauwi na sila. So para sa bawat Israelita, yun yung kanilang pag-asa, yun yung kanilang blessed hope. No? So walang mali doon. Ibig sabihin, na-comfort sila. So pwede palang mag-comfort yung isang bulaang propeta rin. No? Nagpo-comfort na kapag bigay siya ng comfort. And Madalas. ng comfort. Pero dito papasok si Jeremias, ang sabi niya, mali yan, di totoo yan. Di ba? So, kung unang pala siyang pakikinggan, maganda na nga yung sinasabi niya eh. Comforting na nga yun, di ba? Huwag mo naman basahin yung pag-comfort ni Hananias sa amin. Pasag trip eh. So, KK na ni Jeremiah. Pero itong sinabi ni Jeremiah, dito na papasok yung for I know the plans I have for you. No? So, ito yung mas pambasag na verses na sinabi ng Panginoon. Sabi ni Lord sa kanila, ganito, nandyan kayo ngayon, di ba? Panalangin niyo sila. Boom. Parang yun pa lang,
doon pa lang maguguluhan ng isang Israelite. Pero ito yung kabaliktaran ng aming expectation na comforting words na magmumula sa Diyos. Dahil lang inaasahan namin na comforting words, umuwi na kayo, makakabalik na kayo. Pero ito kabaliktaran. Panalangin niyo sila, hangarin niyo ang kanilang prosperity, hangarin niyo ang kanilang kapayapaan, no? Hayaan yung mamuhay kayo diyan ng mapayapa. In short, sa nasabi niya, kung ano yung kalagayan ng bansang sumasakop sa inyo, ganun din yung magiging kalagayan niyo. So dito pa lang, tinuturo na ng Panginoon na long-term yung pagstay nila dun sa bansang Babylon. So yun pa lang, 70 years to be specific. Diba? Doon pa lang magugulat na sila. Bakit? Akala ba namin yung na kami? Diba? So yun. And sabi nga ni Jim sa bago mag-verse 11, 70 years. Totoo. Ang point nun is yung mga matatanda, di na kami makaka-uwi. Yung mga anak na lang namin. So yung pagkaranas ng freedom from exile and captivity ay ipinagdamot na sa mga older generation. Ang makakaranas na lang nun, yung mga anak nila. So yun ay totally different sa expected comforting words nila na mula sa Panginoon. Yun yung expectation versus reality. Tapos, dito ngayon papasok yung verse 11. Dito ngayon sasabihin ni Lord na alam ko ang plano ko sa inyo. Ilulong ngayon ni Lord yung word na prosper, not to harm you, to give you future and a hope. So na ngayon inintroduce ni Lord yung mga termino ng pag-asa at comfort sa bayan ng Israel. At siguro ang pinaka-issue dito na maaaring tanong ng mga nakikinig sa atin, maliban at sabihin ko na alam ng Diyos yung plano niya sa buhay ko. Kasi parang ang nagko-focus kasi doon sa portion na yun, no? Sapagkat alam ko ang plano ko para sa'yo. Sa kabuuan, mali ba na sabihin, alam naman ng Diyos yung plano niya para sa akin. Yun naman yung katotohanan, kaya kiniklaim ko tong verse na to eh. Nakasulat naman eh. Pareho naman yung konsepto ko tsaka yung sinasabi sa verse na to. Nangangahulugan ba sa Sam na wala tayong karapatang gamitin yung verse na yon sa panahon natin ngayon? Maganda siguro sagutin ng ating mga panauhin. Oo. Yes, actually, walang mali dun sa parang nakikita natin na in control ang Diyos at may plano siya sa buhay ng bawat isa. Isa yun sa pwede nating matake sa verse. Minsan nagkakamali lang tayo na nawawala sa context na iniisip natin, ayan, it's as if plano niya sa mga iniisip nating komportable buhay natin, no? Ang ganda nga ng kwento ni Mark kanina na para ito pala yung mga Israelita, ang plano pala ng Diyos, yung hindi sila maging komportable, kundi maging pagpapala sa kung nasan sila naroroon kahit wala sila sa home country nila. Tapos minsan nagagamit natin siya sa mga bagay na hindi darating din yung komportable sa buhay namin. Magiging komportable din kami. Kaya minsan tatanungin din natin, ano ba yung plano na sinasabi dito? Baka mamaya iniisip din natin na ay planong yon kung anong iniisip natin ikakabuti natin. Pero yun pala, may plano ang Diyos na iba. At actually, mas na-challenge ng context ng verse na to. Yung pagiging in control ng Diyos kahit saang sitwasyon po tayo. Paano natin gagamitin itong talatang to bilang mga Kristiyano sa panahon ngayon? 21st century Christian. Mm-mm. So yun yung mahalaga. Hindi lang yung mga general principles like totoong makapangyarihan ng Diyos, totoong tapat ng Diyos, mabuti siya sa atin, may plano siya sa atin, no? Pero ano ba yung sabihin natin yung fullest sense, yung pinaka nais na tumbukin ng talatang ito sa kabuuang katuruan ng salita ng Diyos. So yun yung mahalaga na matukoy natin. Alam naman nating lahat na ng Biblia ay isang malaking kwento na kung saan tumutukoy sa kasaysayan ng pagliligtas ng Diyos
sa sangkatauhan na ito ay nakasentro sa buhay at sa ginawa ng Panginoong Hesukristo. So maganda na makita natin yung kung paano sinasalamin ng talatang ito yung ultimate fulfillment or sense ng talatang ito sa buhay at ginawa ng Panginoong Hesus. So makikita natin, sabi diba sa talata, "For I know the plans I have for you," diba? Nang Panginoon ay may plano sa atin, pero hindi ito nakafocus sa buhay natin sa mundong ito o yung temporal life natin. Sa halip ay ang tinutukoy talaga nito, ultimately, ay ang planong pagliligtas ng Diyos sa atin. Kaya nga, hindi hinahayaan ng Diyos na lubusan or tuluyang matupok or maubos ang bayang pinili niya sapagkat doon manggagaling ang Mesiyas na magiging tagapagligtas natin. Kaya makikita natin na ang plano ng Diyos ultimately ay yung pagliligtas niya. At yung prosperity, kasaganahan, yung kapayapaan, yung protection niya, yung pag-asa sa hinaharap, makikita natin yun sa dulo ng istoryang ito sa Biblia. Nasa kanyang muling pagbabalik, tayo ay kanyang ire-restore. Katulad ng kung paano niya ni-restore ang bansang Israel. Pero ang kaibahan, tayo ay ire-restore unto eternity. So nang magpasawalang hanggan. Kaya ultimate fulfillment na tayo ay bibigyan ng hope at nasa dulo ng Biblia. Tayo ay mayroong buhay na walang hanggan at mayroong pag-asa, mayroong kasiguraduhan na tayo ay hindi mapapahamak. At iyon ang sabihin natin nga na ultimate sense of the verse. Kaya totoo naman talaga yung talatang ito. Pero in a spiritual and fuller and ultimate sense ay ito ang tignan natin ay yung magpasawalang hanggang fit mula sa talatang ito na ang kasagutan ay ang Panginoong Hesus. Totoo naman talaga na mayroong prosperity, mayroong hope, mayroong comfort, protection na iginagawad ang Diyos sa ating buhay sa mundong ito. Pero huwag tayong ma-distract or ma-mislead sa katotohanan na iyon to the point na makikita natin ang talatang ito ng Jeremias 29:11 na para lang dito sa mundo na ginagalawan natin. So maganda na mapaalalahanan ng bawat isa na hindi lang natatapos sa mundong ito yung katuparan ng talata na pinag-uusapan natin. Para i-clarify lang, gusto ko lang itanong ulit. So ibig sabihin ba nun, ang ating buhay dito sa mundo ay sumasalamin doon sa exile o sa pagkabihag ng bayang pinili ng Diyos? At yung restoration o yung pag-uwi nila sa kanilang bayan ay sumasalamin naman doon sa ating mararanasang muling pagbabalik ng ating Panginoong Hesukristo. Ayun, ganda nung sinabi ni Jim. Papatanggap ako muli sa Panginoon. Guys. Tama yun na. Ito ay, tawag natin ay exilic verse. No? Tama yun. Sa Hebreo nga tayo ay nasa exile. Tayo ay strangers dito sa mundo. Hindi tayo nasirahan. Pilgrim. Dayuhan, no? Dayuhan. Yun. Dayuhan. Dayuhan. So, in a sense, pwede nating i-claim yung sinasabi dyan. Nakakaranas man tayo ng struggles or sufferings as Christians. Pwede natin siyang i-claim. Alam ng Panginoon ang plano niya sa atin. At yun nga yung binanggit ni Jim, yung plano ng Panginoon sa atin hanggang dulo. At ang ating ultimate restoration. Kasi ano yung magiging problema kung ganun yung magiging pagtanggap natin sa talatang ito? Kung para lang sa mundong ito and the plan of God is defined by our own terms. Naku, malaking problema sa palagay ko. Napakalaking problema talaga. Una tigit sa lahat, kung titingnan natin ang buhay ng mga propeta, ito mismo si Propeta Jeremias. Mhm. Hindi naman yumaman ba siya? Di ba? Naging malusog ba siya? Naging lahat ba ng positibo sa
sa definition ng tao ngayon ay nangyari sa buhay ni Jeremias at ng mga propeta. Tingnan din natin yung mga apostol sa Bagong Tipan. Diba? Kasi kung ang batayan natin ay yung kasaganaan, katagumpayan, kalusugan, yun ang tinutukoy sa verse 11, ibig sabihin pala walang plano ng Diyos sa buhay ni Apostol Pablo. Mhm. Parang Diba? sa madaling salita, sinungaling ang salita ng Diyos. O kaya naman, hindi Oh. kasama sa mga pinili si Apostol Pablo. Ganun na nga. Ganun yung At magiging ito pa ang pinakamalupit. Tignan natin ang buhay ng Panginoong Yesus. Ayun. Di ba? Mismo ang ulo niya ay walang mahigaan. Di ba? Imbis na nakakarwahe siya at mga magigiting na kabayo yung sakyan niya, ang sinakyan niya ay asno. Asno. Saan siya pinanganak? Sabsaban. Di ba? So, ibig sabihin, may problema sa pangunawa natin sa talatang ito kung ganun. Oo, tsaka kung ang Bible may definition ng prosperity, ang mundo may definition din ng prosperity, health, and future and hope, no? Hindi kasi base sa karanasan marami talaga tayong mga nakausap, nakaengkwentro na mga kapatid naman natin sa Panginoon pero Mhm. nakakalungkot at ganun ang kanilang pag-interpret sa talatang ito. Ang kanilang lente ay pangsamantala, hindi pang walang hanggan. Actually, maganda yung mga na-share ngayon. Ang pinaka-struggle dito sa verse na ito, parang nakakalimutan natin paano siya basahin ng tama. Nakakalimutan natin na mas malawak pa ang plano ng Diyos at ang plano ng Diyos ay hindi nakasentro sa atin, pero actually nakasentro sa plano niya sa katauhan ng ating Panginoong Jesucristo. At nakakatuwang malaman na siya yung sentro at hindi tayo. At minsan kapag nakita natin yun at nabago yung pananaw natin sa buhay, pananaw natin sa Diyos, nakita natin na may interpret din natin yung verses na tama. Ay hindi pala ako pinanapan dito, hindi pala yung mga plano ko, pero plano ng Diyos. Kaya lahat ng papuri sa Kanya. Praise God. Amen. Amen, amen. Maraming salamat Sir Jay sa pagbibigay linaw sa talata na ito. At dyan po natin tinatapos yung ating diskusyon sa verse ito. Nawa nabigyan tayo ng tamang konteksto at hindi na natin gamitin para sa sarili nating kapakanan itong talata na ito bagkos ay maging paalala sa atin na tayo ay hindi dapat makampante, tayo ay hindi dapat mapanatag sa ano ba yung bukas. Huwag natin gamitin tong verse na to para maging assurance natin, kasiguraduhan na magiging maayos yung bukas natin. At patuloy tayong magtiwala sa Diyos, maging maayos man yung bukas o hindi maging maayos, hindi mawawala ang pagtitiwala natin sa Diyos. Amen. Alam mo, gusto ko magpasalamat dito sa tatlo nating kasama. Kasi nung una, sa simula ng diskusyon, parang gusto ko nang tanggalin yung Jeremiah 29:11 sa Bible. Pero habang nagpapatuloy yung discussion, relevant pa rin pala ito sa ating panahon ngayon. Basta tama ang paggagamit. Maraming salamat sa inyong tatlo. At again, ako po si Sam Ako naman si Phil. at ito ang Pilipino Kristiyano Podcast. Ito ay isang podcast na tumatalakay sa iba't ibang usapin at paksa tungkol sa Diyos, tao at Biblia. Maraming salamat. At pagpalain po kayo ng ating Panginoon.